And ito, unahin natin mga kababayan, no? Itong sagutan ni Marcoleta at Risa Hontiveros patungkol sa West Philippine Sea. So ito, mga kababayan, ako, wag po kayong matawa mga kababayan, at wag po kayong mainis. Si Marcoleta lang po yan. Ayan, so ngayon, mga kababayan, itong palusot ni Marcoleta, patungkol ito sa West Philippine Sea, na bakit daw init na init ang mga Pilipino, lalong-lalo na itong mga ibang kapwa niya senador, patungkol sa pananakop ng China sa West Philippine Sea, samantalang ito daw Vietnam, mas marami daw ang kiniklaim. Ito yan. Mga kababayan, pakinggan natin Naku, mamaya, mababara na naman natin itong si Marcoleta. Ito po pakinggan ninyo. Ito po. Hindi naman tayo wina-water cannon ng Vietnam. Tulad ng China. Vietnam has 22 features claimed in the South China Sea. China is only 8. Mas marami siyang hawak na features sa South China Sea kesa sa China. Bakit parang lumilitaw? Palagi na lang China ang ating nakakalaban. Yes, Your Honor, that would be one of my primary objectives when I am in Vietnam, to ascertain how this relationship between Vietnam and China has been able to allow them to have that relationship without being publicly aggressive against each other. Gusto kong makiisa dun sa nabubuong pagkakasundo ng colleague ko si Senator Marcoleta at si Ambassador Fernandez na meron talaga tayong matututunan sa kung paano ini-engage ng Vietnam ang China. Exciting po, hindi lang siya, pati Indonesia, Brunei, pero particularly Vietnam dahil alam po natin, naobserbahan po natin na kahit may dispute sila, tuloy-tuloy yung, of course, yung trade, tuloy-tuloy pati yung defense relations, pati nga yung intelligence exchange. Pero gusto ko lang ma-appreciate na syempre naman, hindi naman tayo wina-water cannon ng Vietnam. Hindi tulad ng China. Nung binangga nung isang Chinese vessel, yung Gemver fishing vessel, mga Vietnamese ang nag-rescue sa kanila dahil iniwan yung kapitan at yung crew ng Gemver sa dagat. And yung ganong mga insidente, lumabas kahit dito sa bagong pelikula ni Direk Baby Ruth Villarama, yung food delivery, na sana napanood din ng DFA at sana maipakita sa ating mga kababayan. May conversation doon nung patapos na yung documentary. Hinahanap pa ng mga mangingisda, yung ilang mga kapwa mangingisda nila na nawala sa dagat. May conversation sila na, naku sana, nadatnan sila ng mga Vietnamese na bangka kasi siguradong i-rescue sila. Hindi daw tulad kung yung Chinese vessel ang dumaan sa kanila, iiwanan din sila sa dagat tulad ng ginawa sa Gemver. Hindi naman tayo wina-water cannon ng Vietnam. Hindi tulad ng China. So ngayon mga kababayan, ganito po yung sagutan ni Marcoleta at ni Risa Hontiveros. Kasi ganito yan. Ito daw Vietnam, napakarami po na kiniklaim na island dyan sa West Philippine Sea. Pero narinig nyo ang sabi ni Marcoleta, South China Sea. Never niyang binibigkas ang West Philippine Sea. Bukod tanging Pilipino po, si Marcoleta lang ang kaisa-isang nagsabi na walang West Philippine Sea pero merong South China Sea. Ngayon mga kababayan, i-explain ko po sa inyo kung bakit si Marcoleta pinagpilitan niya na South China Sea at hindi West Philippine Sea. So ganito po mga kababayan, ipakita ko po sa inyo mapa ng West Philippine Sea. Ito po, pakita natin, West Philippine Sea. Ito po mga kababayan, ang mapa ng West Philippine Sea. Ipakita ko po sa inyo, ayan, kung nakita nyo, ayan po ang Pilipinas. Lakihan ko mga kababayan. Ayan ang Pilipinas, ito ang Spratly Islands or West Philippine Sea. So, ibahin na lang natin yung ibang image para klarong-klaro. Ito. Dito mga kababayan, kita nyo Ayan po ang Philippines. Ito yung hugis aso. Hugis aso kasi ang Philippines Ayan paa, ayan yung kamay. Or hugis rabbit. Parang aso o rabbit ang hugis ng Philippines. Parang tarsier. Ayan, hugis hugis. Basta hugis pusa, hugis aso, hugis rabbit. May kamay, may paa, may buntot, may ulo. So ayan po ang Philippines. So, ito po ang West Philippine Sea. Ayan, kung nakita nyo po, yung binilugan na yan, West Philippine Sea yan. Sakop ng Philippines ang West Philippine Sea. So, ito po ang Vietnam. Ayan po ang Vietnam. So, ngayon mga kababayan, ayan po ang, Taiwan. Hindi sa Vietnam Taiwan. Ito ang Taiwan sa ibabaw ng Philippines. So, ito po yung Vietnam. No? So, ang pinagpilitan ni Marcoleta
marami daw kiniklaim na islang maliliit ang Vietnam. So, almost 13. Ang sa China daw is 8 lang. 8 isla lang daw ang kinakamkam ng China sa West Philippine Sea, samantalang ang Vietnam 13. Ngayon mga kababayan, kung ako Pilipino at may utak, hindi bayad ng China at hindi funded para sa eleksyon, no? Mas tatanggapin ko na ang Vietnam ang umangkin sa West Philippine Sea kasi malapit siya. Pero hindi ko matanggap na ang China ang umangkin sa West Philippine Sea na napakalayo niya. Sige nga, isipin ninyong mabuti, mga kababayan. Kung ikaw truly blooded Pilipino, pinanganak kang Pinoy, Pango, at pinanganak kang Bisaya, Ilonggo, Ilocano, Waray, Tagalog, kung ano pa ang salita mo, mas nanaisin mong tanggapin mo pang angkinin ng Vietnam ang West Philippine Sea kasi ilang dangka lang, kung tutuusin sa mapa, ayan na yung Vietnam. Ayan, Vietnam. Kaysa naman sa China na nandun sa tuktok. Sige nga, kung ikaw Pilipino, di ba lahat naman po ng Pilipino nakapag-aral naman siguro kahit elementarya. Alam naman po siguro natin magbilang kung ilang nautical miles. Alam po natin kung ilang kilometro po ang layo niyan. Ang China, ito po yung pula. Ayan, China. Andyan yung China. Andito yung Philippines. Ayan, ito yung West Philippine Sea. Ayan o, yung may guhit na yan. Ayan, ito yung West Philippine Sea. Ayan, itong area na to. So, dito, Vietnam. So, kung ikaw reactionin, kung ikaw tatanungin, tanggap mo ba na aangkinin ng Vietnam ang West Philippine Sea? Or tanggap mo na angkinin ng China ang West Philippine Sea? Biruin mo, dito sabihin natin 50 nautical miles. Dito, 120 nautical miles. Alin ang mas malapit? Yung 50 nautical miles o yung 120 nautical miles? Sige nga, paano nasabi ni Marcoleta na walang West Philippine Sea? Kasi meron South China Sea. Paano nangyari, di ba? Paano nangyari na matatawag mong South China Sea, yung buong dagat na yan, kung mas malaki pa ang Vietnam na tsansang malapit sa West Philippine Sea at meron pang Taiwan. Biruin mo, andyan yung Taiwan. Andito yung Vietnam. Ang lakas ng loob ng China na mang-angkin na sa kanila daw ang West Philippine Sea. Sige nga, kung ikaw si Marcoleta, bakit mo nasabi na pagmamay-ari ng China ang West Philippine Sea, samantalang nandito naman ang China sa taas? Di ba? Ayan yung China. Ayan yung may guhit pula na yan. Yung kalupaan na yan, China yan. Bago siya pupunta ng West Philippine Sea, dadaan siya ng Vietnam, dadaan siya ng Taiwan. Paano nangyaring pagmamay-ari niya ang West Philippine Sea? Nandito ang West Philippine Sea, nandun yung China sa taas, nandito yung Taiwan, nandito yung Vietnam. Paano nangyari na pagmamay-ari niya to? Sige nga. Kaya nagmukha siyang tanga eh. Kasi sabi niya, bakit natin pinagtatalunan? Mas maraming inangkin ang Vietnam sa West Philippine Sea, 13. 13 ka isla inangkin nila na sa kanila. Ang China, 8 lang. So bakit natin papayagan na ang Vietnam ang umangkin? Kaya sinagot siya ni Risa Hontiveros, ang Vietnam tumutulong sa mga naaksidenteng Pilipinong mangingisda. Mga taga Brunei na mangingisda, mga Indonesian na mga nangingisda, at mga taga Taiwan na nangingisda, tumulong sila. Pero ever since, ang mga Chinese Coast Guard, never yan tumulong sa mga nalulunod. Kasi sila pa yung gagawa ng rason para malunod yung mga nangingisda. Una, ang dahilan po, binubomba nila ng water cannon. 'Di ba? Biruin mo, wala daw West Philippine Sea pero merong South China Sea. Ulitin ko pakinggan yung sinasabi ni Marcoleta. Lahat ng binibigkas niya, South China Sea, walang West Philippine Sea. Hindi naman tayo wina-water cannon ng Vietnam. Tulad ng China. Vietnam has 22 features claimed in the South China Sea. China is only 8. Mas marami siyang hawak na 22 features pa nga sa daw, South hindi China Sea 13 na, kesa sa 22. China. Bakit parang lumilitaw? Palagi na lang China ang ating nakakalaban. Yes, Your Honor, that would be one of my primary objectives. Bakit daw palagi ang China ang kinakalaban ng Philippines? Ganito lang yan Senator Marcoleta Ganito yan. Simple lang yan.
Bakit hindi kakalabanin ng Philippines ang China? Palibhasa kasi hindi mo nasubukan, sumakay ka ng barko ng mga Coast Guard, pumunta ka ng West Philippine Sea. Kung ikaw, bubombahin ka ng water cannon doon at maranasan mong matamaan ng water cannon, diyan mo masasabi na kung bakit tayo galit. Hindi ka pa kasi naka-experience na mataga ang daliri. Hindi mo rin na-experience na bubombahin ng water cannon. Sige, Senator Marcoleta, tanungin kita. Mag-meet tayong dalawa. Tapos paluin kita ng paluin yung ulo mo. Hindi ka ba magagalit? Senator Marcoleta, pag pinalo ko ba 5 beses yung ulo mo pag nag-meet tayo, ngingiti ka? Tanungin kita, Senator Marcoleta. Ngayon tatanungin mo, bakit ang Pilipinas laging nagagalit sa China? Sige, mag-meet tayong dalawa at paluin ko ng 5 beses yung ulo mo. Kung ngingiti ka lang ba at hindi ka magagalit? Napakasimple lang, di ba? Napakasimple na example. Magbitbit ako ng martilyo. Yung ginagamit ng husgado, ng judge, yung kahoy na martilyo. Paluin ko 5 beses yung ulo mo, mag-meet tayo. Tignan natin kung hindi ka ba ngingiti. Kung hindi ka ba magagalit. Ganon ang pakiramdam ng mga Coast Guard na habang nagpapatrolya sila at maghatid ng mga pagkain, binubomba ng water cannon. Sige nga, Senator Marcoleta. Subukan mong sumama kay Tariela pumunta ng West Philippine Sea. Pag binomba ka ng water cannon, tapos mag-live ka dun, mag-video ka. Sabihin mo, binomba kami ng water cannon. I'm happy. Happy? Gaganon ka. Tignan natin kung anong mangyari sa'yo pag nabomba ka ng water cannon at nalunod yung sinakyan mong barko at nalipad ka natamaan ka ng malakas na tubig. Di ba? Bumaliktad ka doon. Di ba? Tignan natin kung anong hitsura mo at sasabihin mong I'm happy because China is bombahing. Bombahing water cannon to me. Tapos tatanungin mo, bakit lagi China ang ating kalabanin? Ang Vietnam, inangkin nila 22, ang China 8 lang. Kaya nga sinagot ni Risa Hontiveros, ang China namumomba ng water cannon. Ang Vietnam, sumagip ng mga nalulunod na mangingisda. So bakit ka magagalit sa sumagip? Bakit doon ka nagalit sa mga sumagip ng mga nalulunod ng nangingisdang Pilipino? Tapos yung nambubomba ng water cannon, ngingiti ka? Tangina, anong klaseng kabubuhan yan? Diba? At saka take note, Senator Marcoleta. Hindi lang po Philippines ang galit sa China, nandyan ang Vietnam, nandyan ang Brunei, nandyan ang Taiwan, nandyan ang Japan. Bakit hindi mo subukang isipin yan? Sige nga, porkit nakaharap mo yung ambasador, ganyan na ang depensa mo sa China, dapat doon ka sa China tumira. Di ba? Nang maramdaman mo. Kasi alam mo yung ginawa mo, Senator Marcoleta, hindi ka pro-Philippines, pro-China ka. Tandaan mo, ang bumoto sa iyo, taong bayan na nabudol mo sa kuryenteng 2,000, pababa, libre. Di ba? Tapos meron ka naman pinangako dun sa Hong Kong, 200 kilowatts, na consume, libre. Kita mo yan? Binoto ka ng mga Pilipinong nauto mo sa 2,000 Meralco consume na kuryente, libre, kaya ka nanalo. Tapos ang China ang ipagtanggol mo. Pagkatapos bombahin yung mga Coast Guard, sasabihin mo, hindi natin awayin kasi Vietnam. Di ba tignan mo mga kababayan, instead na ang sabihin ni Marcoleta, pwede naman natin pag-usapan yan. Pwede naman natin papuntahin dito yung mga panuuhin ng Chinese sa Senado, kausapin natin para matigil yung sigalot na yan. Pero alam mo ang sagot niya? Bakit China ang laging inaaway? Bakit hindi ang Vietnam? Tignan ninyo. Gusto pa niyang kaawayin pa ang Vietnam. Di ba? Gusto niyang kaawayin ang Vietnam. Instead daw of China, bakit Yes, Your Honor, hindi ang that would be Vietnam? Hindi naman tayo wina-water cannon ng Vietnam. Hindi tulad ng China. Diba? Vietnam has 22 features claimed in the South China Sea. China is only 8. Mas marami siyang hawak na features sa South China Sea kesa sa China. Bakit parang lumilitaw? Palagi na lang China ang ating nakakalaban. Yes, Your Honor, that would be one of Diba?
Bakit daw palaging China ang nakakalaban? Mahirap mang intindihin yun, Senator Marcoleta. Ikaw kaya bombahin ng water cannon ng ilang beses, ngingiti ka? Sige nga, subukan nga natin magkita, tapos paluin kita 5 beses sa ulo. Anong reaksyon mo? Hindi ka ba magagalit? Kasi ang mga Coast Guard doon, binubomba sila ng water cannon, alam nga naman ngingiti sila. Yung barko na sinira ng mga putang inang Chinese Coast Guard na yan, Senator Marcoleta, ginastusan ng taong bayan yan, pera ng taong bayan, ng putang inang tax na yan, ang pinambili ng mga barko na yan. Tapos hayaan mo bombahin ng water cannon, matutuwa ka? Sige nga, Senator Marcoleta, tanong kita, yung mga barko na ginamit ng mga Philippine Coast Guard, yung mga barko na pinopatrolya at niroronda nila doon na binobomba ng water cannon, mga putang inang Chinese na yan, pera ng taong bayan yan. Hindi namin pinulot yan, pinaghirapan namin yan, pinagpagura namin yan. Para makabayad ng tax at ipambili ng mga mamahaling barko na sisirain lang ng water cannon, matutuwa ka? Matutuwa ka, Senator Marcoleta? Yung tax na pinaghirapan ng mga OFW, pinaghirapan ng mga nagtitinda sa palengke, yung mga nagtatrabaho ng mga call center nagpupuyat, yung mga nagtatrabaho sa fast food na ilang oras nagkapaso-paso, na nalabulok yung kamay sa kakahugas na mga kinakainan ng mga customer. Yung mga OFW na hinulog na yung iba sa bintana, pinambili ng barko ng Philippine Coast Guard. Tapos bubumbahin lang ng China, tapos sisirain, matutuwa ka? Diba? Matutuwa ka, Senator Marcoleta? Tapos sasabihin mo, bakit lagi na lang ang China ang pinag-iinitan? Lagi na lang China ang laging kinakalaban ng Pilipinas? Pwede naman natin pag-initan yung Vietnam. Kung binubumba tayo ng water cannon, malay natin, sige, punta tayo ng Vietnam, magbarko tayo doon, tapos pinagpapana tayo. Natural, magalit ka, pinagpapana ka, pinagbabaril ka. Wala ka namang nabalitaan. Bakit? Bakit, Senator Marcoleta, may nabalitaan ka ba ng mga Pilipino pinagtataga ng Vietnamese? May mga Pilipino na kinakatay ng Vietnamese Coast Guard? Diba? Wait lang po mga kababayan. Kaya yun ang tanong ko. Diba? Yun ang tanong ko, Senator Marcoleta. Kaya ang mga Pilipino nagagalit dahil dyan. At saka, Senator Marcoleta, huwag nyo na pong pagpilitan na ang mga Pilipino hindi magagalit sa China. Kung pareho lang din naman DDS na katulad sa'yo ng utak mo, hindi talaga magagalit. Malay ba natin? Malaki ang bigay. Kung ako ba naman, vlogger, babayaran ng China para pupunta dun sa lugar nila at tuturuan paano gumawa ng fake news, talagang hindi ako magagalit. Bakit? Ikaw ba naman libre ka hotel, libre ka pamasahe, libre ang tour, libre ang seminar, talagang hindi ka magagalit. Diba? Ganun lang naman kasimple yan Kung ako ngayon, bigyan ako ng 1 million ng China, pupunta ako ng China, tapos mag-seminar ako doon, libre hotel, libre kain, libre tour, talagang hindi ako magagalit. Ganun yun. Pero kung hindi naman ako funded ng China, talaga magagalit ako. Bakit? Ano bang ginawa ng China? Para matuwa tayo. Diba? Ganun yun kasimple. Nako, Senator Marcoleta. Huwag ganun. May karapatan po magalit, ang mga Pilipino at ang Pilipinas sa China. Sabi nga ni Risa Hontiveros, ulitin ko, ang Vietnam, walang karapatan magalit ang Pinoy doon kasi kahit angkinin ng Vietnam ang West Philippine Sea, hindi naman sila nagtayo ng mga doon, mga infrastructure. Bakit? May nakita ka bang ang Vietnam nagtayo doon ng naval base? May nakita ka bang military equipment na tinayo doon?
Kasi ang pagkakalam ko, lahat ng mga tinayo doon, ng mga military base, naval base, China lang ang nagtayo. Pero ever since wala akong nabalitaan na ang Vietnam nagtayo ng mga building doon sa West Philippine Sea. Bakit? Sa Baho de Masinloc, meron ba? Sa Spratly Islands, meron bang tinayo ang mga Vietnamese? Wala! At higit sa lahat, yung mga Pilipino, kapag dumaan dyan sa West Philippine Sea, hindi binubomba ng water cannon ng mga Vietnamese. Kaya wala tayong rason, no? At dahilan na para awayin natin sila. Pero ang China, binubomba ang mga Coast Guard, na, ni minsan nga, Senator Marcoleta, wala kang reaction doon sa daliri ng Coast Guard na Filipino Coast Guard. Tinaga ng Chinese Coast Guard, may reaction ba kayo? Yung mga rubber boat na binutas nila, may reaction kayo? Iniutot nga, wala kayo eh. Diba? Maskin bulong nga, wala kayong sinabi eh. Pero nung nakulong si Kibuloy, putang una, pati si Sara naglabas ng statement, si Digong, si Baste. Pero yung mga Pilipino Coast Guard tinaga ang daliri, wala kay reaksyon. 'Di ba? Diba? Ganun 'yun, mga kababayan. 'Di ba? Napaka-simple lang 'yan. Ay, nako. Buti pa sana yung buntot ni Marcoleta ang tinaga. Lahat libre. May pakimkim pa. Saan ka pa? 'Di ba?